So magandang araw guys, ako nga pala si Glenn and welcome back to my channel. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa channel ko, pakiclick nyo po yung subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. Alright, in today's video guys, so let's talk about my review for Versace Eros. Last time guys, nagkaroon ako ng review ng mga decant perfume na binili ko and kasama doon yung Versace Eros. No, actually 10 ml lang siya during that time. And based on that review guys, my favorite perfume among the 5 perfumes or the decant perfumes that I bought guys is yung Versace Eros. So today guys, I decided na bumili nung full size niya. So it's 100 ml. I bought this guys sa JP Fragrance store for 4,500 pesos. So ito na siya guys. So let's try unbox muna natin. Alright, so ito na siya. And merong binigay na freebie sa akin. So this is Prada Ocean EDT. Bango. Alright guys, so ito yung box niya. No. So ayan, nakasealed pa naman siya guys. Ayan, buksan natin. Ayan. And then, let's open guys. Alright, so ito yung kanyang bottle, no? And then yung pinaka, actually ito guys kasi yung pinaka logo niya, yan, si Medusa. Ayan. And then dito sa harap niya makikita mo din yung logo niya guys. So this is Eau de Parfum guys. Amoy na amoy mo na agad sa kanya. Hindi ko alam kung in-spray ba to or what. And then check natin yung kanyang batch code. Ang batch code niya is GE23091. So tingnan din natin dito sa box niya. So same naman. I'm sorry. GE23091. GE2309 lang pala. Dito naman is also GE2309. Okay, so reviewin natin guys. Okay, nung ni-review ko tong perfume na to guys before, no. So sabi ko may pagka-sweet yung amoy niya. And alright guys, so last time na binili ko to noon guys. So ito yung ano niya, yung kanyang decant na 10 ml. So, sabi ko no, nung una kong naamoy ito guys, this is actually yung initial spray ko sa kanya, yung opening niya guys, this is very citrusy. And sabi ko may pagka-minty siya. And then yung sa dry down niya guys, this is very powdery ano. So actually, nung ginamit ko to guys, so same lang siya. And then na-realize ko guys na yung amoy pala nito guys is humahawig dun sa amoy ng Jean Paul Gaultier na Ultra Male, no? And ngayon guys, ito dahil tag dito, dahil na-spray ko na to guys, may pagka-pineapple yung amoy niya. This is very sweet and fruity. Ganun ko ma-describe yung scent niya guys, no? And pagka in-spray mo to, so pag nagkaroon siya ng dry down, so sabi ko nga may pagka-powdery yung amoy niya, no? So sabi nila guys, itong amoy daw na to is itong perfume daw pala na to, this is good for clubbing. So kung mahilig kang gumimik guys, so ito magandang gamitin tong perfume na to. But for me, hindi naman ako gumigimik, hindi naman ako umiinom, hindi ako pupunta sa mga club, sa mga bar. So definitely gagamitin ko siya as office perfume. So let's try guys itong bagong perfume na to guys. Kung same lang din yung same yung performance niya as compared dito sa decant na nabili ko. Almost the same, no? Ayun pa rin guys, no? Actually yung pinaka-opening may konting ayun nga, citrusy, may pagka parang lemon na may pagka-minty, no? Maaamoy mo sa kanya yung parang may pagka-mint siya. Very powdery na yung amoy niya guys kapag nag-dry down na siya. So nung ginamit ko tong decant na to guys, so actually tumagal siya sa akin siguro ng ilang araw sa damit ko guys, kasi sa damit ako madalas nag-spray ng perfume.
And yung masasabi ko, parang nag-spray ako ngayon, parang 5 days after no, nandun pa sa laundry yung damit ko bago ako maglaba, amuyin mo, nandun pa rin yung amoy niya guys. Ganon ka-powerful yung performance niya. So, kaya nakapag nag-decide ako guys, no, sabi ko noon na kailangan makabili ako ng perfume na to, i-add ko dun sa collection ko guys. And then, right now kasi naka-work from home kami, but definitely guys, gagamitin ko tong perfume na to every time na may mga occasions or even pang office guys, no, dahil napakabango niya guys. No, isa sa mga pinakamabangong pabango talaga na naamoy ko. That's why nung una akong bumili ng mga decant nito guys, talagang nag number 1 siya para sa akin dahil napaka-sweet nung amoy, napaka-fresh dahil may pagka-citrusy siya. And then, yun nga, tapos may pagka-powdery, no. So parang halo-halo na siya. Sabi nila guys, yung amoy niya is parang pambata. But for me guys, siguro kahit na sa edad ko, pwede ko siyang gamitin, ano. So nakakabata lang talaga yung amoy niya pagka ginamit mo siya. And since EDP yung amoy niya guys, so definitely mas mataas ang concentration nito compared dun sa mga eau de toilette, no? So as much as possible guys, bumili kayo ng EDP niya instead ng mga eau de toilette guys, kasi yung EDP mas tumatagal siya, mas long lasting siya as compared sa mga eau de toilette. And ako kasi ang nabili ko lang is 100 ml kasi wala yung 200 ml tsaka yung isang set niya. So bumili lang muna ako ng 100 ml guys. And naisip ko naman, marami naman akong perfume dun sa collection ko. So ano ko lang talaga siya, pandagdag ko lang siya guys. But marirecommend ko guys, kung bibili kayo, hanapin nyo na yung 200 ml guys. Especially kung wala kayong masyadong perfume guys and gusto mong bumili ng bagong perfume. Kasi guys, napakasulit ng perfume na to. So that's it guys. So I hope na-enjoy mo tong video na to. And kung nagustuhan mo tong video na to guys, paki-like and paki-share mo naman tong video na to. So hanggang sa muli guys. See you guys in my next video. Bye-bye.